yung Kadita na yon kasi specialty niya rin naman yon. Pero this time around, syempre, Onyx yan eh. Oo, Onyx to eh. Alam naman natin na napakataas ng kanilang hero pool. At kayo naman dyan ng mga nanonood sa bahay ay kayo pwedeng mag-watch out for the Smart Power prediction with the hashtag #SmartPowersM5. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Kaya tandaan, antayin, lumabas ang poll. Pinakaunang game at pinakaunang serye ng araw na to. This is the last day dito sa ABM. Kaya mag-celebrate na tayo ng Indonesia versus Deus Volt. And dito, anong ma-expect natin dito sa early game? Yeah, for early game, mas kita naman natin kanina sa team comparison na yung overall sustain na hawak-hawak dito ng debut ay masasabi nating maganda. Lalo pa at hawak-hawak naman na nila yung Mathilda. So yung mga in-out or yung overall na mga clutch shields na pwede nating anticipate during the early stages, nandyan at hawak-hawak naman nila. Pero we also cannot deny the fact na ang dami din ditong maagang poke na pwedeng magmula sa Onyx or even burst nga kapag ka nag-level 4 na etong sina Sans at even etong si Kiboy na ngayon. Wow. Napakaaga nang naging panggugulo at napilitan na nga mag-retry si Magistor. Yeah, and hindi na-burn ni Kiboy ang kanyang Petrify, kaya napakasakit pa rin yan if ever makahanap ng isang angulo the moment na magiging available na rin ang Ocean Oddity. So far, mukhang regular ang ating mga laning at si Boots ay binubuli dito, si Kid Bomba. Yup, early game is really gonna matter here for both of these XP laners kasi kailangan umabot ni Kid Bomba muna ng level 4 for him to make the necessary play. So Boots is applying the pressure para kahit papaano medyo mag-doubt ng kaunti itong si Kid Bomba to go into other parts ng ating mapa. Yeah, pag napigilan mo ngayon si Kid Bomba this early in this game, parang wala na sa'yo masyado yung threat na gagawin niya nga yung mga usual flashy plays na parang yun ang gustong gawin ng Onyx kasi they're rotating early dito sa bandang bottom lane. Yup, look at this though. Hindi pa nakakaabot ng level 4 to si Karis. Oh, no! Pa sa mga members in and no! Appraiser's Wrath just yet. First blood para sa side ng Devu. Great rotation mula sa Deus Volt and they take down the Sky King. First blood pa yun. Naabangan doon at sabi ni Magistor, kayang-kaya natin kuhain ang kill with even burning yung kanyang heavy spin nga at that moment. Napaka-crucial nun para dito ngayon sa Onyx at hindi malabong i-translate ito ng Deus Volt into an early positioning or talagang pag-manage dito sa turtle area. Nagbabalik na ngayon si Kid Bomba, hindi na niya masyadong inaalala yung laning niya. Nakuha naman daw nila yung first blood onto the jungler of Onyx. And this turtle ay sisimulan na ng Deus Volt. Kiboy still level 3. Wala pang access sa kanyang rough waves. This might just be a free turtle. At nandyan na nga rin si Kid Bomba. Kyrie, ang tanong, magko-contest ba siya dito? Yup, Kyrie probably will go for the dash to boost and doon sa may bandang likuran. And there you have it. Magic or heavy spin ang gamit na rin. Pero si Kyrie medyo napalalim ng kaunti. And that is gonna be another takedown going on to the hands of Deus Volt. 3-0. Boots na mapalibiran ng side ng Devu and he will also go down sa kamay ni Kid Bomba. 1-2, triple kill para sa Bomba. 4-0 ang ating kill score and Onyx Indonesia is losing the early game. Ginusto mo sanang i-shutdown ngayon si Kid Bomba. Pero with that triple kill that he was able to secure this early, less than 3 minutes into this game, papaano mo masasabi na magagawa mo ng lamangan ng sobra ngayon etong si Kid Bomba, even as the Dyrot na hawak-hawak ni Boots. So far, looking at the gold earned, siya na yung pinakamataas. Oh, wow. At halos doble yung hawak niyang pera kontra kay Boots. At hindi lang yon, may 2-level gap kay Boots at kay Kid Bomba. Mukhang mahihirapan mag-lane dito ang Dirot considering na sobrang sakit na to with the Fury Hammer. Pati na rin yung armor items na meron siya. Man, kailangan mo na makapag-build up ng defensive items dito pero mukhang hindi pa susuko ang Onyx. Kyrie wants to go for the extra poke pero siya yung medyo napuruhan ng bahagya. And the rest of the members of Deus Volt disengaged. The problem is, hindi na makaikot itong si Boots kasi medyo napupuruhan na siya just by that level gap alone. At ito yung nagiging trend so far kapag Onyx Indonesia ang ating napapanood. Pero Magistor? Yup, Magistor gagamit na naman ng heavy spin. Rough waves ay nakamit na rin itong si Kiboy. That is gonna be safe 1-for-1 in terms of ultimate pero wala namang casualties. And going back doon sa point na sinasabi ko, Onyx Indonesia, they almost always lose the early game against certain teams. Yeah. Pero isang Lord lang usually at nababaliktad nila. Kaya kailangan pa rin talaga mag-ingat ng Devu dito. Yep, so far naman nagiging maingat din talaga sila kung tutuusin. Napakalaking bagay ngayon ang nabibigay ni Sawo kasi kamuntikan nga yung nakita nating instance doon sa top lane onto Magistor pero nagagawa niyang sunduin kumbaga yung kanyang mga kakampi na medyo nakikita nga nasa alanganin na at hindi natin ba nawi-witness yung nagiging successful dito na paggamit ng Onyx ng either rough waves or Oh my Mystic God! Gush combo. Kasi tingnan mo naman,
wala na talagang rough waves tayong aasahan. Natanggal nila si Kiboy right before the turtle. And this is really good for Deus Volt. Tuwing may objective na kailangan gawin ay nakakahanap pa sila ng kill bago yung objective mismo. Now ahead by 2K. Deus Volt talagang ginugulat ang mundo. Yup, forcing the issue. Deus Volt na nakakuha ng second turtle of this game at mas mapapalawig pa nila yung kanilang kalamangan to a 2.5k gold lead at nakadagdag pa dun sa perwisyo yung energy shields na nakuha ni Kid Bomba. So Onyx needs to find their footing in this matchup na mention mo kanina, Umina, sa mid-game or posibleng sa first lord pa makabawi. So bumabangkot na talaga ngayon. no! Ang kupunan ng Deus Volt with a heavy spin and a rough wave overkill para mapunta dito kay Sunset Lover. Wow, Deus Volt 6-0 against Onyx. Ang kanilang early game execution ay talagang sobrang linis, Brigida. Yup, and dito na natin ma-expect na medyo magkakaroon ng struggle ang Onyx talaga sa pag-pull off ng composition na meron sila. Kasi typically, ang Kadita sobrang aggro na talaga niyan. Ginawa naman agad ni Kiboy starting this game ng gulo na ng gulo doon sa buffs dito ni Magister. Pero still at this point, parang you wouldn't necessarily expect na a full combo coming in from Kiboy would be able to actually burst down anyone. Apart from the fact na meron pang guiding wind lagi dito si Sawo na pwedeng gamiting pang sundo. At ngayon sila na nga yung sobrang nakakapagbabad na lang sa mga lanes ng Onyx, especially dito sa gold laner nila. Kasi alam na nila kung gaano kalamang ngayon ang hawak nilang mga pera and items kontra sa Onyx. Although 6 minutes in, Deus Volt needs to convert yung kanilang kalamangan to those turrets. Kaya naman napabagsak na nila ang pinakaunang tore ng larong ito. That's progress that is needed to be made. And Onyx Esports needs to find a way para makabawi sila as the rest of the members are gonna be putting their focus dun sa baba. Kid Bomba right there. Map control is key para sa Deus Volt. Hindi na mahalaga na may 3K gold lead sila kung hindi nila ma-convert into turrets. As you said, Hans, Onyx Indonesia, papabagalin nila ang laro, sending CW sa XP lane. At mukhang papadala na rin ang Deus Volt sila Carvey. Might be a big team fight para dito sa ating last turtle! Actually, hindi pala team fight kasi nandun na naman at binanata ng apat itong si Kid Bomba. The bomb has been neutralized and finally, now, Deus Volt needs to find a way para makabawi. Pero mukhang walang bawi ang nagagawin because Onyx will be disengaging. Crucial pick-off yun. May flicker pa naman si Kid Bomba pero 5 seconds pa bago lumabas. Might be a big team fight here, Sunset Lover. Wala pang stolen ultimate at mukhang si Magister ang uunahin. Mystic Gush has actually been canceled pero sa Sao nalalagay sa alanganin. Chewe is at the back at nandun. Makakalipad na, going up against the heavy spin pero walang mamamataan. It's gonna be Onyx taking the turtle with a counter attack. Deus Volt actually disengages and Kiboy using the extra conceal pero it doesn't matter anymore. They get another counter attack. Grabe, eto na yung sinasabi mo eh. One major objective is all it takes at times for Onyx to fully take control once again of the game. And still, there exists naman a slight lead in favor of Deus Volt. Pero slowly, maisasara na ito ng maisasara kung maipagpapatuloy yun ng Onyx. Starting from that crucial shutdown kill na hindi lang basta-basta talaga pick-off. Kasi shutdown yun on to Kid Bomba na napunta pa kay CW. So medyo makikita natin na talagang naging isa yun sa mga dahilan kung bakit mas naging matapang na sila pagdating doon sa objective take natin. And napakaganda rin nung naging pagkakastack doon ni CW, resulting in somewhat a crucial team fight. Another team fight pala! Nakapaligid na naman. Tapos si Carvey ang namataan and also Sao. That's a double for Deus Volt as two heroes are down and Onyx conversion after conversion. At parang ganun lang, nagkaroon ng major gold swing. A 3.5k gold lead to a non-existent 400 gold lead para sa Deus Volt. Onyx found what they needed at ngayon, pantay na ang laro. Oh, dito parang ang pinaka naging maganda para sa Onyx during that particular team fight was hindi na talaga yung basta-basta pick-off na isa-isahan lang. Kasi doon natin nakita yung napakagandang layering of skills na pwede natin i-expect from this composition na hawak-hawak nila. It's not just the Mystic Projectile, it's also yung possible na taunt combined with the Breath of the Ocean knock-up na pwedeng gawin dito ni Kiboy to actually target even nga itong si Magister or makukunat na members ng Deus Volt. Kasi at this point naman, meron ng hawak na items din itong si CW and even itong nga sina Sans na pag binuhusan mo ng Mystic Gush, kaya na talagang i-take down basta may matarget silang isa. Fortunate yun para doon sa side ng Onyx kasi wala nga si Kid Bomba. So, wala silang kahit kailangang isipin na pwedeng may mag-penalty zone doon sa likod, doon kina Sans, nagagamit ng Mystic Gush. So, they were free to actually just target whoever they wanted to target. At parang ganun lang, lamang na ang Onyx Indonesia. Nakapag-push na rin sila doon sa taas. Pero mukhang makakaganti naman sa baba si Kid Bomba. First Lord of the game already spawned.
Paglalabanan nito ng dalawang kupunan pero mauuna ang Onyx Indonesia. Yup, Onyx nakapwesto na dito. And also, given the point now, the entire time si Chewe ay talaga naaalagaan na mabuti. Pero si Kaboy is gonna be using that swim para makaalis doon sa sitwasyon na yon. Sawo and Magistor looking for the rest of the members of Onyx. Meanwhile, Kyrie nandun sa may coin crab. He wants to go for the extra push bago malatagan. But Sunset Lover nakakaramdam na ng damage output. 75% ng buhay ng Lord. Wow, grabe ang poke na nanggagaling kay Sans. Pero here comes Chewe. Yup, Magistor magda-dash away na lang para makatakas doon. Pero yung circling eagle ay nagamit na rin. That is not Keyboy? looking good. So Keyboy goes for the offensive. Naghahanap na naman siya ng ibang heroes dito. Pero si Magistor is gonna be using the heavy spin. Pero rough waves naman ang kanya i-commit. Kid Bomba nandun sa may patalikuran. Mystic siya gagamitin na rin. And it's gonna go to the hands of Magistor. But Kid Bomba goes down. Boot stays alive. It's a Lord para sa isang member ng side ng Deus Vult. A kill for a Lord Brigida. Worth it ba yun para sa Deus Vult? Medyo masasabi natin na maganda yon talaga para dito sa Deus Vult kasi mas magagawa nilang lamangan pa o higitan yung map control na hawak-hawak na nila this time around. And to think na at that moment, nagawa naman ng gawin ni Kid Bomba yung talagang pag-penalty zone onto the members na nasa backline dito ng Onyx. Nagkaroon kasi tayo ng somewhat hiwalay na team fight din sa pagitan ng dalawa where Onyx was okay with having Kid Bomba as the sole player or hero na nandoon sa backlines kasi they were able to use all of their skills onto him, especially or in turn taking the kill. Pero doon nga pumasok yung medyo nagkaroon ng onting struggle. Etong si Kyrie na pinakahumaharap lang mag-isa at nagkaroon pa ng kaunting challenge sa pagkuha ng retry on the Lord na right now mukhang i-utilize na talaga ng Deus Vult. Yup, si Kyrie liliparan dito nitong si Sawo. Pero Kyrie is gonna be back away. And Appraiser's Wrath ay nailatag ni Kyrie. So offense naman ang gustong gawin ng Onyx dito para counter-attack is gonna be used as well. Keyboy, Magistor, nag-lock na naman ang heavy spin. Pero the Mystic Gush is gonna be in. Kyrie, Magistor, at mukhang isa-isang babagsak ang Devu dito. Pero si Kid Bomba making the bomb play para may latag na naman sa iba sa mga members. Pero si Kyrie not giving up on the play as well. Kid Bomba, Kyrie, Sans, and Keyboy napapaligiran ka na, Kid Bomba. And that was such a great win of nature coming in from Chewe na block lahat ng damage na nanggaling doon sa Bruno. Yup, hindi nga lang nun naiwasan yung eventual pa rin na naging pagpapatumba sa kanya. Although wala na doon si Sunset Lover, wala na doon si Sawo, wala nang kahit anong magic damage na lulusot. You still cannot discount na talagang apakakunat pa rin ng players dito ng Deus Vult and they were still able to somewhat sustain doon. Even yung presence nga na meron dito si Boots na talagang binibreakdown na lang yung armor nila at that moment. At nagkaroon na tayo ng sobrang medyo matagal-tagal talagang nakitang team fight in the bottom lane. Pero doon lang pumapasok yung ideya na Onyx, right now, they're already able to take the upper hand kapag nabigay mo sa kanila yung gusto nilang pwesto sa isang team fight. And the entry coming in from Kid Bomba and Magistor was really great. Sadyang ang ganda din ng timing ng Onyx in the counterplay. And Onyx Indonesia right now holding a 2.8k gold lead. Mukhang lamang sila sa susunod na laban for this Lord. 40 seconds. Luminous Lord na ang lalabas pero mukhang uunahin muna ng Onyx Indonesia ang wave sa itaas. Yup, you have to take note of the 1.6k gold lead na hawak ni Chewe going up against his counterpart na si Carvey, and they really are looking forward na i-prioritize yung mga turrets para kahit papano that is permanent damage, that is waves na kailangan alalahanin. Keyboy though, already using the conceal pero wala siya makikita. The rest of Deus Vult is gonna be safe. Actually, nakakatakot to kapag naspatan ka talaga ni Keyboy and even ni Sans na magkasama or nang magkasama sila. Pero ang nahanap yata nila this time ay si Magistor. Matutot ng kaunti. Hindi naman iningatan pa, may Lord nga naman tayong kinakailangang isipin muna. Interesting item pickup para kay Kid Bomba. Nag-lock in na ng Winter's Truncheon ng napakaaga para hindi tumalon ang ultimate ni 1-1. This is one of those counter items para sa crossbow of Tang. Pero hindi nga lang siya masyadong effective sa isang Terizla considering na HP lang ang magagamit niya. Sisimulan na ng Onyx. Ang Lord na to, half HP already. Chewe zoning. Literal, yung marksman yun ng zone. Yup, you have to take note of Keyboy's positioning as well. Alam ba to ni Magistor at ni Kid Bomba? Keyboy has been compromised. Kailangan humanap ng panibagong posisyon. Pero Mystic ka siya gagamitin. Guiding wind na naman para makalatag. Pero si Busta naman na namataan dito na iba sa mga members ng Deus Vult. And Kid Bomba unleashing the fury onto the rest of the members of Onyx. Pero makakalipad pa si Chewe, and the answer is yes. Will it be enough time? The answer
answer is yes as well. Pero si Carvey lumalaban na rin. It's Kid Bomba para kay Kiboy at Boots. So Deus Volt will be fighting their way in a heavy spin para ma-secure ang Lord ng laban na to. Luminous Lord secured para sa Deus Volt at napakaganda ng ginawa ng Deus Volt doon. The Winter Truncheon was there as well pero na-delay yung ulti ni Chewe dahil doon. Yeah, na-delay din naman or napaaga nga actually yung paggamit actually ni Kid Bomba on that Winter Truncheon, but still, Chewe, parang na-anticipate niya talaga na or somehow naging aware siya na mayroon talagang hawak-hawak na Winter Truncheon dito si Kid Bomba. Nakas naman niya eventually pero at what cost? Talagang nagkawalaan na halos dito yung mga members ng Onyx and nakita natin kung papaanong napigilan talaga dito ni na Magister yung Abyssal Strike na magiging panapos na sana onto Sawo. That crucial pick-off that could have went into the hands of Onyx prior to that objective take. Pero talagang yung depensa at protekta nila sa isa't isa, napipigilan yung kagustuhan ng Onyx na makaulit-ulit ng pick-offs na makukuha kontra sa Deus Volt. At ang tapang ni Sunset Lover doon, dalawang may CC. Yung katapat niya pero hindi nag-Fury, nag-double dash lang palayo. Onyx slowly losing their gold lead. At top lane inhibitor ata magiging target ng Daewoo. Pero mukhang matutunaw muna ang Lord. Mid lane, 4 people strong for Daewoo. Yup, kuha na lang sila ng ibang real estate dito. They want to go for the mid lane inner turret. Pero napapaligiran naman ito ng 5 miyembro ng Onyx. With Kiboy is yet to be figured out. Sunset Lover nandun sa may badalikuran. So sinalubong niya itong si Kiboy with at least a half amount of damage. Magister is gonna be there as well. So we're gonna be waiting para sa susunod na Lord to determine the fate of this matchup. But Onyx still holding a 2.6k gold lead. Parang wala masyadong nakuha ang Daewoo doon, Bri. Yep, maganda at dito pumapasok fortunately for Onyx yung sinasabi natin na kaya nilang i-prolong yung laro dahil sa composition na hawak-hawak nga nila, especially dahil nga dito kay Sans na yung pinaka-superior wave clear na hawak-hawak ngayon ng Onyx in their composition. Looking at the damage dealt, siya na rin ang pinaka-nakapag-dish out ng probably lahat ng mga pokes na nakita natin magmula pa kanina, and paired up with the Genius Wand na hawak-hawak din o pinrioritize kasi dito ni Kiboy. Yun yung sinasabi natin na kapag ka nakahanap sila dito ng target na mag-isa, pwede nilang ibuhos yung skills nila onto that particular person at pwede na talaga itong makapag-dish out ng napakataas na damage considering na these two mages na meron ng Onyx sa mid lane, talagang katakot-takot yung burst kapag ka meron silang nahanap. But that is a crucial task to think of dito sa composition ng Deus Volt. Gaya nga nang na-mention natin kanina, sobrang protektado kasi nila yung isa't isa, especially si Magister, bantay sarado siya sa mga crucial players niya. At kitang-kita naman sa damage taken yung pagbabantay ng dalawa. Magister, Kid Bomba, Flicker, nagamit na rin. Onyx Indonesia, they've burned one of their crucial battle spells and I have to say, nakita ko rin yung items dito ni Magister kanina. Bumili na ng Radiant Armor. Yeah. One of the counters dito sa magic damage na meron ng Onyx Indonesia. 20 seconds bago lumabas ang sunod na Lord. This is still a Luminous Lord dahil hindi pa naman ito evolved. Yup, medyo vulnerable na ngayon itong si Sans dahil wala yung isa sa kanyang mga battle spells or wala isa sa battle spells ng Onyx. So they have, or Sans needs to find a comfortable position para mailatag niya yung kanyang Mystic Gush in this fight. Onyx looking for Deus Volt members pero mukhang wala silang mamamataan aside from Magister na nandito nakapalibot. Sawo also doing the same thing, checking out the garage or kumbaga yung garden para makita niya kung saan ba nanggagaling yung iba sa mga members ng Sky Kings. Mystic Gush na gamit na ni Sans. Kailangan maging careful ng Deus Volt dito dahil may conceal pa rin si Kiboy. One big play towards Scarfy might be the game-changing play for Onyx Indonesia. Dito malakas ang Onyx. Malakas sila sa team fight. Deus Volt, kailangan nila masecure ang objective na to. Yup, Chewe and Kiboy nasa may bandang itaas. We're waiting for the concealed play to happen pero si Sans doing a tremendous job to poke the damage na nakukuha nitong si Sawo and Sunset Lover. Continuous check doon sa may river bush at nararamdaman ito ng iba sa mga members ng Daewoo. Pero ang hindi yata nila nararamdaman ay yung pwesto nitong si Kiboy that's gonna be making his move in just a bit. Pero sino makakuha nitong Lord? Carvey! And the rest of the members are gonna be there as well. Pero it's still gonna be Kyrie and Chewe na makakalipad. The Sky Kings are on and they are on fire. Sawo making it happen as well. Pero siya mawawala. That is 2 for 1. Kiboy says it's worth it dahil sa Onyx mapupunta ang Lord. Na heavy spin na at lahat. Nakuha pa rin ng Sky King ang Lord. Dito na yung major difference na nakita natin in that team fight, which was the presence of Chewe actually being able to free hit the members here of Deus Volt. Whereas etong si Carvey, he was too busy trying to avoid si Kiboy. At ngayon hindi na niya yata ma-avoid yung ginawa doon ng Onyx. 15 seconds bago lumabas ang bomba. 4
na katao mula sa Onyx Indonesia at yung Lord ay parating pa lang. Nice ulti coming in from Sunset Lover at mukhang makakabilis nila ng konting oras. Yup, para mailatag nila yung extra na skills pero yung base ay nahati na sa HP. And dito na si Kid Bomba, 4 na members coming in from Onyx. Maglalatag ba siya ng penalty zone? Not just yet because Magistar's gonna go down. Pero lalaban naman ang side ng Deus Vult at mga kalipad. Itong si Chewe, but it seems like the end is nigh dahil na natitira ay walang iba kundi si Sawa na lamang. Sunset Lover tries to fight for it pero hindi na siya makakapalagpa. It's gonna be Onyx taking game 1. Turnaround after turnaround.